Hello everyone, this is Coach Jared. Welcome po sa ating channel tonight. Kamusta po ang aking signal mga kaibigan? Kamusta po tayo? Kamusta po tayo diyan mga Tabercads? Ayan, I know medyo medyo gumagamit tayo ng bagong software para makapag-live tayo tonight. Okay, so narinig po ba ako na malinaw? Malinaw po ba ang pagdinig sa akin? Dahil medyo bago po kasi ito eh. So, gusto kong siguraduhin na yung experience ay maayos. Okay. Ayos po ba? Maayos po? Hindi ko po kasi naririnig. Ayan, medyo malabo. Okay, okay. Medyo blurred. Okay, okay. Medyo pixelated. Sa iba clear. Okay, pixelated sa iba. Okay. Pagpasensya na lang po muli natin yung pagiging pagiging blurred no mga Tabercads. Alam naman po natin, ang kalaban po natin dito ay ang internet at dahil po tayo ay nasa probinsya, medyo mahirap po 'yan. Pero we're doing our best po no, best effort po tayo sa atin pong what do you call this? Um sa atin pong live tonight no para mairaos na naman natin to no mga Tabercads. Okay, once again po, good evening po. Clear daw yung audio pero blurred yung actual na video. Okay. Tatawagan po natin muli si Globe no para maayos yan. Medyo pixelated nga no. Sige. Ayusin natin yan. Pasensya na po muna mga Tabercads, okay? But next na live natin mas maayos na siya for sure. Okay. Saan na ba ako? Si Red October. By the way, hindi ko po magagawa dito yung usual na ginagawa ko na na what do you call this? Yung magpapakita ng mga comments, okay? Kasi ibang software po ito na I'm using a different software tonight. Pero sana pagpasensyahan po muli natin, okay? So currently po we have 171 viewers watching us tonight. Okay, thank you very much po for your time. At maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay na laging 8-bit na laging nandito. Okay, so mga Tabercads, as usual po mga Tabercads, ang gawin po muli natin bilang suporta po sa akin paki-like po ang ating video tonight, okay? At paki-subscribe na rin po kung hindi pa po kayo subscribe. At kung kung naka-subscribe na po kayo paki-share po natin yung ating video tonight para po marami pong maka-join sa ating pong live tonight, okay? Ayan. So, saan na ba ako? Okay, I'll try my best para maayos yung ating video. Oo nga, very poor daw ang ating signal tonight. Ayan, start pa lang po tayo, Clarence Anthony, no? Start pa lang tayo. Okay, ayan. So, ayan, medyo nagki-clear na siya unti-unti. So, let's hope na magtuloy-tuloy na to. Okay. Let's hope na magtuloy-tuloy na to, no? Ayan, so sana ganyan na lang siya. Anyway, going back, no? So, tayo po ay dadako po muna, no? As usual, sa ating pong first 5 minutes ay i-dedicate po natin sa ating mga Tabercads na nandito. Okay? Gugustuhan niyo po yung ating video kahit medyo blurry yung ating feed, paki-click na rin po yung ating like button at huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang ating pong video para marami pong makaalam ng ating pong kwentuhan tonight. Okay, so currently po we have 264 watching us tonight. Okay? So sana po umabot po ulit tayo ng 1,000 tonight, no? Okay, kasi parang maganda yung record natin, no? Simula Lunes hanggang Biyernes naka 1,000 tayo. Mas maganda po sana kung ganun. So patulong po, no, share po natin ang ating video tonight para marami din pong makapanood at pa-like na rin po ang ating video for tonight. Okay. Okay, at kanina ko po nababate. Kanina ko po nakikita yung mga comments, no, tungkol sa ating kasama sa industriya, no, na si Lloyd Cadena. Okay? Kung sa mga hindi pa po nakakilala kay Lloyd Cadena, siya po ay isang YouTube vlogger. Okay, ilang taon na siya sa YouTube, mga 12 years. Matagal na siya sa YouTube, okay? At naka-build na siya ng sobrang laking following, no? At dahil po dito mga Tabercads, no, at marami na pong nagmamahal sa kanya, no? Unfortunately, kanina po mga Tabercads ay nabalitaan po natin na siya po ay pumanaw na. Okay? Siya po ay from what I have read, sa mga nababasa ko po mga Tabercads, siya po ay inatake sa puso.
Okay? Medyo heavy set kasi to si Lloyd medyo malaking tao. Kaya ayun, siguro I don't know, inatake siya bigla. So we are extending our this channel, no? Channel namin ni parang hindi ako si Coach Jared, no? Ang channel po ng Coach Jared ay nag-e-extend ng kanilang condolences sa pamilya ni sa mga naiwan ni Lloyd Cadena. Okay? At nananalangin po kami na ang inyong mga puso at isipan ay i-comfort ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kasi wala naman po tayong ibang comfort kundi ang kanyang presensya lamang, no, mga Tabercats. Kaya ayun po. Ito po yung announcement ng kanyang official YouTube channel, no. It is with a heavy heart. Sa Facebook pala to. It is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother, Lloyd Cafe Cadena, or Lloyd Cadena, ng kanyang tunay na pangalan. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. My family and I ask for your prayers, respect, and privacy during this time. Bata pa lang to si Lloyd Cadena, no? 26 years old nang siya ay ngayon ay pumanaw. Pero mga Tabercats, no? Siguro, no, bilang tulong na rin natin siguro sa pamilya, let's watch yung mga iba niyang videos, no, sa YouTube. Pwede niyo puntahan yung kanyang YouTube channel, no, Lloyd Cafe Cadena, para in one way or another, no, tayo ay makapagbigay pugay sa yumao nating kasama sa industriya. Okay? So, yan po. Ay, medyo malungkot ang ating intro ng mga Tabercats. Pasensya na. Pero mga Tabercats, no, move on tayo sa ating topic, no. Yesterday, mga Tabercats, pinag-usapan natin itong sinabi itong nangyari nga na inaprubahan na sa Kamara, sa Kongreso pa lang pala, sa Kongreso, na magkakaroon na ng holiday ang ating yumaong presidente na si Ferdinand Marcos. Okay? At dahil doon, no, nagalit ang mga dilaw, no. Isa to sa mga nag-comment si Kaki Pangilinan, anak ni Kiko Pangilinan. At gusto ko lang tong ihabol, no, bilang additional content sa naging video ko kahapon. Meron kasi ngayon ko lang nabasa tong post na to Sabi, it's more fun in the Philippines. We have a holiday for usurping a dictator. Ibig sabihin, nung natanggal ang ating Pangulo na si Ferdinand Marcos, yun po ay nung February. Okay? Nung siya po ay tinanggal, usurping the dictator, and a holiday for honoring said dictator. So, yun ang sinasabi niya. Ngayon, mga Tabercats, no? Ewan ko ba kung nakain ito ni Frankie Pangilinan, pero feeling ko, kutob ko lang, no, malaki ang impluwensya dito ng kanyang ama na si Kiko Pangilinan. Okay? Pero mga Tabercats, mukhang nakakalimutan niya. Baka lang naman nakakalimutan niya, no? Nakita ko rin kasi to kanina. Alam niyo ba to? Ayan, papakita ko sa medyo lalakihan ko. Alam niyo po ba to, mga Tabercats? Ngayon ko lang to nakita Ngayon ko lang to nakita, mga Tabercats. Ngayon lang talaga. Ano po to? Ito po ay ang picture ng kasal ni Gabi at ni Shawi. Ayan, oh. Yan ang kasal ni Gabi, si Gabi Concepcion at saka si Ate Shawi, na ina ni Kaki Pangilinan. Sino po yung nasa tabi ni Gabi Concepcion? Ayan, no? Ang yumaong presidente, the best president there ever was in the Philippines. Okay? Si President Ferdinand Edralin Marcos. Ninong pala nila sa kasal. Okay? Ninong sa kasal. So, ang nag-comment ngayon nito si Mark Lopez, no, tong sabi niya, alam ba nung Kaki na malaki ang naging pakinabang ng pamilya ng nanay niya? Okay, mga kuneta. Dun sa tinatawag niyang dictator? O disregard lang yan? Nakakatawa tong comment ni Mark Lopez, no, kasi mga Tabercats, ito yung irony nun ito yung masaklap, kumbaga. Nilalait-lait mo yung quote-unquote diktador na galit ka. Nilalait-lait mo. Pero ang laki ng pakinabang ng pamilya mo
doon sa o pamilya ng nanay mo doon sa naging quote-unquote diktador na yon. Okay? Kung pagsalitaan mo, akala mo wala lang. Pero kaya ka nakapag-aral sa New York marahil sa kayamanan nandyan din yung kayamanan ng nanay mo. Kung saan ayan, diyan na nakuha kung saan nakuha ni Sharon Cuneta sa pamamagitan ng kanyang ninong na si President Ferdinand Edralin Marcos. Di ba yung irony lang? Yung ano lang ba? Yung pagiging napakasaklap ng buhay na kung sino pa yung nilalait-lait mo, no? Siya pa talaga yung nag-contribute ng malaki sa buhay mo, no? So ayan mga Tabergats. Lalakihan ko lang yung font kasi gusto ko makita yung mga sinasabi nyo eh. Lalakihan ko lang yung font ng bahagya. Ayan, wait lang. Ang dami kasi nagko-comment pero hindi ko masyadong makita kasi ang liit ng font. Ayan, lalakihan ko lang. Yan. Okay. So, naisingit ko lang yan mga Tabergats, no? Kasi nakakatuwang pakinggan o nakakatuwang isipin mga Tabergats na ganyan yung nangyari. Yung irony nga ng buhay, hindi ho ba mga Tabergats? Pero, ayan po, no? So currently po we have 566 watching us tonight. Okay, maraming salamat po sa 566 na nanonood sa atin ngayon. At ako po ay lubos na nagagalak na kayo po ay narito, no? Kahit Biyernes, no? At marahil meron pa kayong mas importanteng pwede pang gawin pero nandito po kayo at nanonood. Maraming pong salamat. Okay, so punta na po tayo sa ating topic for tonight. Ano? Ito po ay nangyari nitong nakaraang araw, past 2 days, no? White sand sa Manila Bay. Yan ang sabi. Ilang gabundok ng puting buhangin nakahanda na sa isang bahagi ng Manila Bay. Kaugnay ito ng plano ng DENR na gawing white sand ang 500 meter o 500 metrong bahagi ng Baywalk sa Rojas Boulevard. Okay. Nabangga ko yung mic ko. Okay, anyway. So there. So ito po ay nangyari, if I'm not mistaken, 2 days ago or yesterday o kahapon lamang to mga Tabergats, no? So, syempre dahil nasa gitna tayo ng pandemya, ano na naman ang sasabihin ng mga tao na nasa kabilang parlor? Marami na naman silang nasabi. Dahil daw nasa pandemya na naman tayo. Marami silang sasabihin. Unahin natin sinabi ni Atom Araulio. Sabi ni Atom Araulio, since white sand is not a natural feature of Manila Bay, one wonders if this project is sustainable. Besides, where is the white sand getting extracted? The environment impact of that kind of operation is worrying. Nakakabahala daw yung ganitong klaseng operasyon na ginawa ng ating administrasyon. Ano? Nag-aalala sila sa buhangin. Buhangin lang mga Tabergats. Sa 500 metrong bubuhusan ng buhangin. Alalang-alala sila dyan. Mamaya mga Tabergats, malalaman nyo kung bakit medyo nakaka-trigger yan. Medyo lang naman. Next. Si Mahar Lagmay. Okay, sabi niya, I predict that that white sand will be washed out from the coastline and brought to the bottom of deeper water. Di kayo na ang mga geologist. Kayo na mga geologist, napakahusay niya. Okay, si Mahar Lagmay, yan ang sinabi niya. Okay? Ito, si Joel Villanueva. Alam niyo mga Tabergats, no? Ito si Joel Villanueva, medyo mahirap basahin to. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak nito. Pero sige, pagbibigyan ko siya ngayon. Pagbibigyan ko lang. Okay. Sabi niya, environmental protection cannot be achieved by mere aesthetics alone. Hindi raw natin mapoproteksyonan ang kalikasan sa pamamagitan ng itsura lamang. And certainly not at the cost of sacrificing one area to preserve or make the other more pleasing.
This will lead to further environmental degradation, if not foolhardy and waste of resources in a time of great hunger and economic hardship. O hindi ba? Ibinabalik na naman nila ang punto ng pandemya. Maraming nahihirapan, maraming nagugutom, etc. etc. Parang sinasabi nila na pabaya ang gobyerno sa pag-distribute ng pondo. Okay, yun ang gusto nilang sabihin. Funds for this project could have been better spent in buying the needs of our students or providing more assistance to displaced workers and OFWs. Mga Tabercats, no? Big FYI lang, no, mga Tabercats, just in case hindi po tayo aware. Just in case lang, just in case. Ang pag-aalat po ng budget ay nangyayari po once a year. Okay? Tulad po ngayon, no? Kanina po may hearing kanina. May hearing kanina sa Kongreso tungkol sa GAA, General Appropriations Act ulit. Binabudget na nila ang ating kaperahan for 2021. Kapag po naalat na yan, kapag po pondo na yan dyan, wala na pong dapat gawin ang gobyerno kung hindi gastusin yun. Kailangan maubos yung pera na yun, mga Tabercats. Maniwala kayo sa akin o hindi, yun po talaga ang punto ng gobyerno. Sa maniwala kayo sa akin o hindi, ang trabaho po ng gobyerno ay gumastos ng pera. Hindi po dapat sila nagtitipid. Hindi po dapat dapat po after the fiscal year, pag natapos na mo ang fiscal year natin at kapag nag-review ng GAA, dapat yung budget nila ubos. Bakit po, mga Tabercats? Bakit kailangan ubos? Bakit kailangan walang savings? Ganito po kasi, mga Tabercats. Pag sila po ay nagkaroon ng savings, ang mangyayari po dito sa kanilang budget ay babawasan for the next year. Babawasan po yan sa GAA. Bakit? Ibig sabihin po, ang kanila pong expenses ay mas mababa doon sa kanilang ipinropose sa GAA. Yung po kasi po pag po kasi nag-budget hearing, may deliberation po 'yan. I-justify po 'yan ng mga iba-ibang leader ng mga ahensya kung bakit ganito ang kanilang budget, kung bakit ganitong kalaki ang kanilang budget. Ganun po 'yan, mga Tabercats. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng savings, pag ikaw ay nagkaroon ng extrang budget pagkatapos ng fiscal year, ibig sabihin, dalawa lang 'yan. Ibig sabihin, nakamura ka sa mga supplier mo, okay? Nakamura ka sa mga supplier mo o hindi ka efficient sa paggastos ng pera. Kaya yung budget mo ay babawasan. Kasi hindi mo kailangan ng ganong kalaki. Kaya po at the end of the day, mga Tabercats, ang pondo na inaalat na ibinibigay ng ating gobyerno sa bawat ahensya, kailangan yun ubos. Zero dapat yun. Zero. Kaya po itong sinasabi ni Joel Villanueva na sige, dapat ilipat-lipat lang natin yung budget ngayon, lipat-lipat lang. Hindi ho nangyayari yan sa totoong buhay. Bago pa po mangyari yan, kailangan may resolution ng Kongreso, pipirmahan ng Senado, pipirmahan ng Presidente. Kaya nga po, di ba naging issue yung Development Acceleration Program, yung DAP? Napansin niyo po kung bakit siya naging issue? Kasi po savings yun. Savings yun na ibinalik sa mga ahensya. Savings yun na iginastos na hindi natin alam kung saan ginastos. Kaya po issue yung DAP. Okay? Kaya po itong sinasabi ni Joel Villanueva, napakalabo po nito. Malabo pa po ito sa sabaw ng pusit, mga Tabercats. Ganyan po yan. Ito rin po, itong tweet na po na ito ay nakuha sa Twitter, kaya nga tweet. Si Oust Baby. No, yan si Oust Baby, hindi ko siya kilala, pero nakita ko lang yung tweet niya. At nakita ko na meron na naman ako na nakitang controversial na pangalan dito, pangalan ni Imelda. Ang sabi po niya, history repeats itself. Imelda also ordered the reclamation of parts of Manila Bay shoreline to create a 240-hectare white sand beach behind the CCP complex. White sand was consequently quarried from the cities of Mariveles and Cavite. Tapos vomit. Okay. Ano pong gusto niya sabihin dito? Ang gusto niya sabihin dito
naging pabaya ang mga Marcos, no, sa pagkuha ng materyales para mag-reclaim ng parte ng Manila Bay. Okay, ito po yung kanyang post. Shinare po niya yan. Ito po yung actual na tweet, ito po yung actual na picture na nakuha po niya sa Martial Law Museum. Ito po yun, no, sinabi niya, Imelda also ordered the reclamation of parts of Manila, blah blah blah, CCP complex, blah blah blah. The rationale behind the construction was Imelda's desire to recreate the atmosphere of Cannes and impress the foreign visitors of Manila Film Festival. Okay? So mga Tabercads, unang-una po, dito sa mga batang to, sa mga batang pa-woke na nasa Twitter, kung meron man dito ngayon na nanonood, na batang woke na nasa Twitter, hindi ito reclamation. Hindi ito reclamation. Ang reclamation po, mga Tabercads, would involve, pupunta ka mismo sa dagat, tatabunan mo yung dagat, okay? At pupunuan mo siya ng lupa hanggang umapaw siya at magkaroon ng parang makeshift na lupa doon sa lugar na yon for construction purposes. Ano lang yun ine-expand yung lupa para magawa ng mga building, magawa ng bahay, etc. etc. Hindi ito reclamation. Ito ay tabon. Tinatabunan yung lugar na yon para mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Kasi mga Tabercads, nakakaburyo minsan sa kapag naririnig mo yung mga taong ganito, na ang daming alam, ang daming sinabi, pero lahat mali. Dun sa salitang reclamation pa lang, maling-mali na sila. Etong sinabi niyang reclamation, hindi to reclamation. Pero punta tayo ngayon sa sinabi ni Karen Davila, no? Sabi niya, DENR says rehab cost of Manila Bay is 389 million pesos. Yusek Benny Antiporda could not answer how much specifically for the white sand dolomite transfer. Karen Davila, question, is this necessary? Philippines in the midst of COVID o COVID na naman ang dinahilan. Antiporda says this money is set aside since last year for Manila Bay rehab. Okay. Anong gustong palabasin dito ni Karen Davila? Ang gusto niyang palabasin dito, mga Tabercads, ay nami-mismanage yung pera. Na imbis ginamit sa COVID-19, ginamit ito sa tabon. Okay? Ginamit pang buhangin. Yun ang gusto niyang sabihin. Ay nako, Karen Davila, iba ka talaga. Iba ka, Karen. You are different. Iba ka. Iba ka. Mamaya maganda yung soplak dito ni Mamaya ayoko kasi masira yung suspense. Dinagdagan pa ni Karen Davila, sabi niya, these are actually dolomite rocks from Cebu. But the bigger issue is this environmentally sound? And is the cost to the environment worth it? Yun ang gusto niyang palabasin. Mga kaibigan, ito po yung tinatawag natin mga tanong na loaded. Loaded questions po yan. Bakit po loaded? Ibig sabihin, pag loaded questions po ay walang tamang sagot. Pag nagsabi ka ng yes, is this environmentally sound? Yes. Okay, tapos tatanungin ka, paano? O ngayon, magpapaliwanag ka. Okay? Pag sinabi mo namang no, sasabihin niya, o ba't nyo ginawa? Ito yung ito yung mga klase ng tanong ng mga pang-ipokrito. Pang-ipokritong tanong, ito yun Ganyan yun Is the cost to the environment worth it? Pag sinabi mong yes, sasabihin mo, sigurado ka, maraming dyan, maraming lamang dagat na pwedeng mamatay, maraming ganito, maraming ganyan. Pag sinabi mo namang no, it's not worth it, sa tatanong naman sa'yo, bakit nyo ginawa? Loaded question, mga Tabercads. Kahit anong sagot mo dyan, wala kang panalo. Hindi ba na bilang journalist daw siya si Karen Davila, bilang journalist, hindi ka dapat ganun mag-interview, hindi ka dapat ganun magtanong. Hindi ka dapat ganun mag-isip. Dapat ang iniisip mo ay yung katotohanan. Paano mo makukuha yung katotohanan sa mga taong ini-interview mo? Sa kanya, hindi siya ganun. Hindi uso kay Karen Davila yung intellectual decency, intellectual honesty.
Ang tawag po doon. Ito po yung maganda. Ito yung sinabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Soplak eh. Soplak mga Tabergads. Ito. Style nito. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Ganda eh. Style nito. You haven't alleged any information. You pretended to ask when actually you are insinuating that the project cost a lot, as well as slyly saying that this may be environmentally unsound. Intriga lang ang tweet na to. Mga Tabergads, kung nakita nyo po yan, mga Tabergads, sa actual na tweet niya, ang ma-realize yung mga Tabergads, ito po ay reply diretso kay Karen Davila. Bihira po yung gumagawa nun, mga Tabergads, sa Twitter. Napansin ko lang, bihira yung gumagawa nung ganun. Yung diretso ka magre-reply dun sa tinarget mo. Bihira po yun. Dinerecho niya si Karen Davila. Style nito. So in short, mga Tabergads, no, sinita ni Attorney Trixie yung kaipokritohan nito ni Karen Davila. Sinita ni Attorney Trixie yung intellectual dishonesty nito ni Karen Davila. Umiintriga lang daw eh. Umiintriga lang daw. Yun ang sinabi ni Attorney Trixie. Supalpal eh. Supalpal, mga Tabergads. Okay, punta tayo sa ating super chat. Sa ating topic. Balik tayo sa ating topic. Okay. So ang iniisip ng mga tao, no, mga Tabergads, reclamation daw ito. Hindi po ito reclamation, okay? Tulad po ng sinabi nito ni House Baby, reclamation daw to. Hindi ito reclamation. Mga Tabergads, 500 meters ire-reclaim mo. Logic naman. Saan ka nakakita ng 500 meters lang ay ire-reclaim mo? 500 meters lang to, mga Tabergads eh. Saan na yun? Ayan o, 500 meters. Kung tutuusin, mga Tabergads, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yan ha. Ito ang Google Earth. Okay? Google Maps pala to. Ito lang yun. Yan lang yun. Yan lang yun, mga Tabergads. Yung tatabunan ng white sand. Ito yung embassy. US Embassy na to eh. Yan o, US Embassy yan. Ito yung tatabunan ng white sand. Ayan, yan lang. Actually nga to, hindi na to kasama kasi seawall na to eh. Seawall na yan, mga Tabergads. Hindi na yan tatabunan. Ito lang talaga. Ito lang, 500 meters. Sa 500 meters, nagwala ang mga dilaw, mga Tabergads. Sa 500 meters, nagwala ang mga dilaw. 500 meters. Wait, puta ko yung sinabi ni Joel Villanueva. Saan na yun? 500 meters, iisip ka ng environmental degradation sa 500 meters? Talaga? Joel Villanueva? Sa 500 meters, ang pinaglalaban mo 500 meters? Wala pang 1 kilometro? Pero, mga Tabergads, nung nag-reclaim ha, ang administrasyon ni Pinoy, nagsalita ba silang lahat? Ang lalaki niya, no? Manila Bay City Reclamation Project, formerly Boulevard 2000. This project, located in the cities of Pasay and Parañaque, is composed of the following island reclamation. Ito legit na reclamation to. Central Business Park 1A, Central Business Park 1B and C, Central Business Park 2, Asia World. Yan yun, mga Tabergads. Alam nyo ang gaano kalaki? 200 hectares. 200 hectares ang nireclaim nung panahon ni Pinoy. Nagagalit kayo? Hindi. MOA, 386,000 square meters. MOA.
210 hectares. Panahon ni Pinoy, nireclaim. Nandoon ngayon ang Soler at Pagcor. 43 hectares, Central Business Park 2. 173 hectares, Asia World. Hiyang-hiya naman ako sa 500 meters na pinagkukukuda nitong mga dilawan na to. Nakakahiya naman talaga sa inyo na ipinaglalaban nyo yung 500 meters na reclamation. Merong environmental degradation, Senator Joel Villanueva. Yung environmental degradation ng 200 hectares. Environmental degradation ng 210 hectares. Environmental degradation ng 43 hectares. Environmental degradation ng 173 hectares. Mga ipokrito kayo. Hypocrites. Nagreklamo ba? May mga konting umalma. Konti. May mga konting umalma. Pigilan daw yung SM reclamation. Napigilan ba? Hindi. Hindi. Nangyari. Ayan, no? Diyan ngayon nakatayo ang Senado, eh. Nandiyan ngayon ang Senado sa reclamation nila. Alam niyo po ba, yung mga building na nasa paligid noon, mga Tabercats, nandiyan ang MOA. Nandiyan yung Soler. Nandiyan ang Okada. Nandiyan ang City of Dreams. Nandiyan yung mga building na maraming Chinese ngayon. Doon, nandun silang lahat ngayon. Nandiyan yung hotel. Yung maraming hotel dyan ngayon eh. May hotel, may condo. Pumalag ba kayo? Wala. Tahimik. Maliban sa mga ilan-ilan. Ito lang. Mangilan-ngilan. Isang project nga lang yung 300 hectare lang. Yung sa yung sa SM MOA. Yun lang ang pinalagan. Hypocrites. Hypocrites sila. Ewan ko ba, ba't sila ganyan, mga Tabercats? Ipokrito talaga eh. Ipokrito. Ay nako. Ayoko ipasok ang reliyon dito kasi alam naman natin kung anong ano eh. Pero napaka-ipokrito mga Tabercats. Napaka-ipokrito. Yun, Cityland. Thank you very much, BJ Cans. Reclamation lahat yun eh. Tapos sa 500 meters na tatabunan lang ng white sand, gigil na gigil kayo. Sana yun? Kay Joel Villanueva yan. Hiyang-hiya naman ang ano sa inyo. Hiyang-hiya ang 500 meters. Diyos ko. Diyos ko naman, Diyos ko. Sino to yung kaaway ni Uma? May kaaway si Uma. Kung ayaw daw ng topic, wag manood, sabi ni Uma. Kung may tanong kayo, i-post nyo dyan. Sige. Walang problema. Ay, nako. Ewan ko ba. Yellow Free 2022. Yes, Eric Danog. Gawin natin yan. May nag-comment ka sa akin kanina, sabi, gawin daw nating movement. Parang Yellow Free 2022 movement. Kaso parang ang haba na masyado. Yellow Free 2022 na lang. Pwede na yun. Anyway, napaka-ipokrito eh. Sino nagpigil ng reclamation? Sino pa ba? Sino pa ba? Di ba? Ito lang, oh. February 16, 2020. May nagsasabi na pinagbigyan daw dito yung City of Pearl na project. Pero hindi pa finalized yun. Okay, ano pong sinabi ni PRRD dyan? President Rodriguez said he will not allow private sector initiated massive reclamation in Manila Bay because they are mentally destructive and will choke the capital, sabi.
Okay, reclamation will be limited to government-related projects and those already approved by the Philippine Reclamation Authority according to the transcript of Duterte's speech Saturday at the inauguration of the Sangli Airport project in Cavite City, south of Manila. Sabi niya, not during my time. Sabi, I will not allow massive reclamation for private sector. Pang pribadong sektor lang to mga Tabergads. Okay, pang private sector lang. Because if I approve you one, because if you approve one, you approve all. Ganun naman kasi talaga yung sistema eh. Kung pagbibigyan mo yung isa, kailangan pagbigyan mo lahat. At least realistic ang presidente natin. That's how it is. When you govern, you try very hard to be equal and fair. But if I do that, of which I am wont to do, I will choke Manila. Okay, ito kasi yung proposal, no? The latest property boom in the Philippines has spawned a number of proposals from private developers to reclaim land along Manila Bay. There are 25 proposed projects to reclaim 10,000 hectares. 10,000 hectares, mga Tabergads, from north of Manila to Cavite, a province south of the capital, the Manila Standard reports. Bloomberg to, mga Tabergads. Diba? Kamusta naman? Tapos sasabihin, gigil sila dun sa 500 meters. Pero dun sa 10,000 hectares, wala. Nga. Di sige. Ganyan kayo. Pero hindi pa rin mapipigilan ng mga tao mag-react dyan. Sabi, completely absurd. Pinoy's blast government for dumping white sand on Manila Bay. Yun po ang sila sabi. Ito yung picture ng white sand. Okay? Ting sabi, why are they putting purely aesthetic program first in the rehabilitation of Manila Bay? Who is this program for? Does the DNR not know they are destroying the coasts? Sabi ng Marine Group Oceana Philippines. Okay, sabi nila. Sabi ng Pamalakaya hit the DNR in another statement. Sabi, it resorted to external beautification which was completely absurd. Yun ang sabi. Why invest in white sand when you can plant mangrove trees and seagrasses that would restore and balance its marine ecosystem? Sa gitna talaga ng Maynila, maglalagay ka ng mangrove forest and seagrasses. Sa gitna ng Maynila. Naman. Anyway, so yan po sa mga comments. Ayan, ito pa isa. Si McCoy Star, di ko ito kilala. Sabi, this government, Marcos Holiday, check. Regulate Netflix, check. White Sand, Manila Bay, check. Concrete COVID plan, X. Stimulate the and recover economy, X. Mga hindi yata nagbabasa ng diary itong mga batang to. Alam niyo kung bakit? Malino yung COVID plan. Tapos, as of yesterday, if I'm not mistaken, as of July, bumaba ang unemployment rate natin from 16%, 16-17% to around 6%. Kung tama, if I'm not mistaken, no, posibleng may margin of error ako doon, no? Posibleng medyo mali yung numero ko. Pero kung titignan po natin yung balita, ang punto po doon bumaba ang unemployment. So ano pang hinahanap nila ng stimulate and recover economy? Mga hindi nakakaalam to eh. Yan, ito pa si Teddy Casino, seriously dumping white sand along the shore of Manila Bay to make it swimmable, and I thought nothing could be more stupid than angkas barriers. Sabi ni Teddy Casino. Di ko ng eksperto, Teddy Casino. Ulitin ko, ito lang ang pinaglalaban nila. Oo ba? Ayan. Ito lang yung pinaglalaban nila. 500 meters. 500 meters ng beach. Yan lang yun. 500 meters ng beach. Wala nang iba. Yan lang. Yan lang talaga. Yan ang pinaglalaban nila. Pero bakit ba ito ginawa ng DENR? Mga Tabergads, ito ay parte pa ng kanilang proyekto. December 2019 pa lang. Okay, 2019 pa lang. Actually, ito medyo late na to kasi December 31 na to. Pero January 2019 pa lang. Proyekto na to ng DENR. Pakita ko sa inyo ah. Ito yun. Gumawa nito Pulitzer Center. In January 2019, the Philippine government's DENR
launched a $906 million rehab project to clean up Manila Bay and make it fit for what? Recreation by 2020. Make it fit for recreation. Ang punto po nito, mga Taber Gods, yun nga, recreation. Yun na yun talaga. Yun na yung punot dulo nun. Para makapag-enjoy naman ang taong bayan. Yun po ang punto nito. Maraming salamat po. Umabot na raw tayo ng 1K. Oh. Thank you very much for helping us reach 1K again tonight. So, 5 days na tayong 1K, no, mga Taber Gods. Yun po talaga ang punto nito ng DENR, no? Going back to our topic. Naalala nyo, sinabi ko sa inyo kanina, kapag naalat na yung budget, hindi na pwedeng igalaw-galawin. Kasi nakaalat na yan. Yun na yun. Wala nang pwedeng magbago dun. So yun po talaga yun, mga Taber Gods. Ginawa yung budget na yan para talaga sa Manila Bay. Yung 386 million dito na sinasabi ni Karen Davila, 300 million, para talaga yan sa Manila Bay. 2019 pa po yan. Wala pang pandemya, hindi pa nauuso yung COVID-19, naisip na yan. Tapos ano sasabihin nila? Nga? Walang mangyayari? Ganun lang. Yun lang ang usapan. Ay, nako. Pasa tayo ng mga comments, mga Taber Gods. Pasa tayo ng mga comments. Ayan. So, next. Tuloy po natin. Ano po ba yung naging plano talaga dyan? Ano po bang gusto mangyari ng ating administrasyon? Una, ito nga po, no, nag-improve na yung water quality ng Manila Bay. Ito yung February 2, 2020, no, Cosmopolitan po nagsabi niyan. Okay, nag-improve na yan. There's a reason to celebrate because a year after we launched the battle for Manila Bay, we have recorded significant improvements in the water quality from major drainage outfalls. Yun po yung sinabi, no? So, nag-improve na. Ito rin yung nangyari. He explained that the standard fecal coliform level in the bay is still at 100 out of 100 ml based on a classification as a class SB coastal and marine water. So, patatatrabahuhin pa nila, no? Malayo-layo pa yung mararating. Pero, at least may improvement na. Yun po yung importante dyan, may improvement na. At wag po kayong mag-alala, mga Taber Gods, sinuportahan ni Mayor Isko Moreno ang White Sand Project sa Manila Bay. Nasoplak na naman ni si Karen Davila dito. Okay, ito yung sinabi niya. The next action is to really scrutinize the danger of the particular sand, yung dolomite ka. In the meantime, they have the support of the City of Manila and we are grateful. Oh, saan pa kayo lulugar niyan, mga dilaw? Oh, si Mayor na nagsabi, si Yorme na nagsabi. Bakit naman po pumayag si Yorme dito, mga Taber Gods? Papakita ko po sa inyo kung bakit. Kasi mga Taber Gods, maski ako mapapapayag ako kung Mayor ng Maynila. Ito yung plano ng DENR dyan. Manila Bay White Sand is just like Paris in the summer. Anong ibig sabihin yan, mga Taber Gods? Ito lang yan. Ayan, ito yung current, ito yung 500 meters na yan, no? Yan yung tatabunan ng white sand. No, di ba yung pinaglalaban nilang yan lang yun. Okay. Ano po ba ang kanilang pinaggayahan? Ito po kasi yun, mga Taber Gods. Yan ang gusto nilang gawin. Beach in the city. Bakit po? Kasi, mga Taber Gods, ang Baywalk po, namatay ang mga negosyo dyan, di ba? Kung kayo po ay madala sa Baywalk. Namatay po lahat ng negosyo dyan. Kasi tinanggal yung mga, di ba dati may mga dyan, parang tindahan, may mga bar, mga konting inom, ganyan. Tinanggal ho lahat yun. Dahil ho tinanggal lahat yun, namatay ang turismo ng Baywalk. Para buhayin muli ang turismo ng Baywalk, anong ginawa ng DENR? Ginaya nila yung proyekto ng Paris, France, okay? Ginaya nila yung kanilang proyekto. Bakit? Kasi ganun din yung nangyari sa kanila. Pag summer, okay, ayan, at mainit, ang mga tao nagpupunta sa beach. At dahil nagpupunta sa beach, nagsasara ang mga negosyo. Ayan, oh.
some businesses would shut down and tourist activities will be slow. So dahil walang negosyo, walang tao so walang negosyo. At walang negosyo, babagsak ang ekonomiya nung Paris. Kasi walang negosyo. Kasi nasa bakasyonan lahat. Okay? So anong ginawa? Ginaya ngayon ng DENR yung sistema na ginawa ng Paris. Gumawa sila ng parang beach in the city. Ayan, ito 'yon. Ito yung tinabunan nila ng white sand yung tabi ng kalsada. Yan din po ang planong gawin dito. Parang ganyan. Parang ganito rin. Hindi lang po yan mga Tabergods. Alam nyo pong ginawa pa ng Paris. Hindi sila tumigil doon. Gumawa pa sila ng mga man-made lakes na pwedeng languyan. Ngayon hindi ko po alam kung pwede. Malabo pa pong gawin yan sa Manila Bay. Malabo pa pong gawin yan. Pero hindi pa posible. Paano pag bumaba na ang coliform levels dyan? Pwede nang liguan. Ngayon nga, may mga naliligo dyan. Mga nakatira sa malapit-lapit dun sa Manila Bay. Mga informal settlers. Nandyan. Paano kapag bumaba pa ang coliform levels? Hindi tataas ang turismo ng Maynila. Kasi accessible na ang mga swimming areas Hindi mo na kailangan lumabas ng Maynila. At saka mga Tabergods, hindi ito ang kaisa-isa sa Asia. Ito po sa Shanghai. Sa gitna po ito ng Shanghai, China. Ito naman sa loob ng city sa Japan. Merong man-made beach. Ayan, ito pa So mga Tabergods, kaya po napapayag dito si Yorme. Dahil tutulong po ito sa ekonomiya ng Maynila mismo. Not only that, gaganda pa ang Maynila. Gaganda pa ang Maynila. Anong masama doon? Wala naman, di ba? Wala naman hong masama kapag umunlad na ekonomiya natin. Wala rin naman hong masama kung gaganda ang Maynila. Wala rin naman hong masama kapag ginagawa natin yon at the same time na i-improve natin ang ecosystem ng Manila Bay. Na lumilinis siya. Gumaganda siya. Naliliguan na siya. Wala naman hong masama doon. This is why we cannot have nice things. Sabi nga nila. Dahil sa mga taong ganito. Si Joel Villanueva, mga pawok na tulad ni Oust Baby. Yan. Mga taong katulad ni Karen Davila. Mga taong katulad nila Atom Araulio. Kung meron mga fan dito si Atom Araulio, pasensya na. Yan, mga taong katulad ni Mahar Lagmay. Mga taong dilawan na hindi nila naiintindihan kung bakit ito yung ginagawa ng gobyerno right now. Okay, so ganun talaga There are times that we cannot have nice things. Ewan ko ba kung bakit ganyan. So mga Tabergods, maraming salamat po for joining us tonight. No? Maraming Mabot po tayo ng 1,000 tonight. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa atin sa ating live tonight, okay? At bukas po mga Tabergods, no, just so that everyone knows, wala po muna akong live tomorrow. Meron po akong family event na pupuntahan, no. So wala po muna tayong live bukas. Babalik na po tayo sa Monday, okay? Mga Tabergods, Monday po 10 PM sa Monday. Magkita-kita po tayong muli mga Tabergods, sa mga OFWs po. God bless po sa inyo. Laban lang po tayo para sa ating laban lang po tayo para sa ating mga pamilya. Sa mga nasa Pilipinas naman po, pahinga na po tayo. Weekend po tayo bukas mga Tabergods, no, na nasa Pilipinas. Pahinga na po tayo. At huwag pong kakalimutan, no, Yellow Free 2022. Every time po mag-share kayo ng aking mga videos, #YellowFree2022. At huwag niyo rin po kakalimutan, #MySentidoComon. Use it always. God bless you. Good morning, good afternoon, and good night. And I will see all of you in my next YouTube live. Bye everyone. See you.